Welcome to the show. Yeah. Mga loyalistang bangag, yo. Mga loyalistang bangag, ay nahay sa propaganda. Mga loyalistang bangag, may sarili mundo kasama bangag nilang presidente. Hi, kamusta mga parts at welcome po dito sa ating channel at we have another reaction dito po sa ating Pinoy Adobo reaction, which is your truly Pinoy Adobo. Okay? Alright, bago po tayo mag-umpisa ay gusto ko muna sabihin sa inyo na kamusta kayong mga Pilipino? How are you guys doing? Yep, at ang ating po mga kapwa Pilipino dyan sa Pilipinas ay talagang sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dito at hindi po natin alam kung ano na ang mangyayari sa ating bukas. Anyway, ganun po talaga sa atin lang mga kapwa Pilipino sa bansang Pilipinas ng ating sinilangan. Ingat po kayo palagi, dasal-dasal lang at we hope and pray na matapos na po ang nightmare natin sa mga bangag. Okay? Already, ingat kayo mga Pilipino at mag-iingat kayo, huwag kayong maglalabas at huwag po nating hahayaan ang ating mga anak sa labas. Lalo na ngayon na hindi po yung anak sa labas. Ibig sabihin pag lumabas sa bahay. Mamaya iba na naman ang isipin nyo, ang ibig sabihin yung mga anak nyo lumalabas. Okay? At lalo na ngayon lumalakas sa mga recruiter ng NPA, no? Ang mga kabataan party list, no? Ang Gabriela, diba? Ang mga akbayan, no? Kaya ingat po at baka yan ay ma-recruit na naman ng mga hayop na yan, no? Hindi pa naman sila natatapos totally, kaya ang gawin nyo po ay bantayan ang ating mga mahal nating anak. Okay? Already, syempre po bilang mga anak, syempre sino pa ba ang ating pong mga overseas Filipino? Yup, sa mga OFW o ating mga overseas family workers at kayo po ay kamusta na diyan sa inyong mga bansang tinutuluyan temporarily, sa inyong mga bansang pinagtatrabahuan o yung mga taong mga OFW na matagal na po sa ibang bansa na naninirahan. Kamusta po kayo diyan at sana po ay okay kayo, which is I'm sure na kayo naman po ay nasa magandang kalagayan. No? At yung mga taong may issue tungkol sa kanilang mga employer, tip ko lang po sa inyo ay wag nyo pong kaligtaan na tawagan ng ating embassy, no? I know, may mga Philippine embassy daw na nababalitaan ako na hindi kayo pinapansin, pero just keep trying, you know? Wala po tayong magagawa eh, di ba? At alam naman niyo kung bakit, kaya hindi ko na sa inyo kailangan sabihin pa. Kaya ang akin lang naman po ay ingat na lang kayo palagi, sundin na lang natin ang tama, at tayo po ay lagi magdadasal, at syempre po, katulad ng sinasabi ko sa inyo, lagi po ninyong iisipin na kayo din naman po ay may karapatan sa inyong pinaghihirapan, so magtira kayo ng konti, at bumili kayo ng Starbucks. Para naman i-treat nyo yung sarili nyo, relax, you know, use your phone, watch the social media, o di kaya mag-TikTok. At in that way, kahit pa paano, mahibas-hibasan naman ang inyong stress, okay? So, mga OFW, mga family workers, ingat pa kayo dyan. Okay, alright, meron po tayong reaction ngayon at ito naman po ay hindi pa naman po natatapos, no? At last week ay ang ating pong mga kasama sa Pilipinas na may concern sa bansang Pilipino ay sila po ay nag-file ng impeachment, no? Kay Presidente Bangag, no? Kilala niyo na kung sino yung Bangag na yan at medyo nagkaroon lang po ng konting problema o konting mga palusot blues ang ating Secretary General kung siya daw po ay nasa Taiwan. Alam niyo mga parts, sa tutusin po talaga, no, in my knowledge, no, at kayo naman, alam nyo rin naman yan, basic naman yan, na kapag ang isang Secretary General, lalo na pag weekdays, ay dapat nasa Kongreso. Diba? Parang Senate Secretary General din, diba? Sila ay tumatanggap no matter what. And nung dumating ito sila, yung mga group, no, ito, pakita natin, ay sila po, no, sila ang nagdala ng third impeachment daw, yun daw ang tawag, no, third impeachment para kay Bangag, ay hindi raw tinanggap agad. And unfortunately, may mga bagay daw po na what you call this, na hindi raw sila authorized. Diba? So, ang tanong ko, anong ginagawa mo dyan sa opisina? Ikaw ba nagpapalamig lang ng aircon? No? So, kaya ang akin lang dito, parang, you know, parang set up eh. Diba? Kasi, yung kay De Jesus, Atty. De Jesus, na ito'y bata rin naman ni Butod daw, ay walang problema, tanggap agad. At nandun pa si Garafil. Nandun pa siya talagang. So, dito makikita mo parang set up ang nangyayari ngayon sa impeachment na filing, no? At unfortunately, hindi rin tinanggap daw nung una ang sa mga makabayan block, no? Kuno, no? Na kunyari maka-Pilipino ay nag-file ng impeachment para kay Bangag. Well, alam niyo ano naman sasabi natin dito sa mga makabayan block na to ay kahit siguro simula na pinanganak sila sa kanilang nanay ay nagpa-file na lagi ito ng mga ganyan.
At wala po tayong maasahan sa mga yan. Wala namang ibang ginawa yan kundi mag-rally, complain, kahit na alam mo na kahit paano inaayos ng gobyerno ang bansang Pilipinas noon, hindi ngayon, ay file pa rin sila ng file ng mga sinasabing resign. So, ganyan ang mga makabayan black, no? Ang mga besties at mga NPA na kumukuha ng pera sa Kongreso sa pamamagitan ng bayad ng mga Filipino taxes. Di ba? Yan ang mga party list na yan. No? Kaya sabi ko nga sa inyo noon na lumaban sila ng parehas at they can run for congressman as a district, hindi mananalo yung mga yan. Dahil hindi naman tanga yung mga Pilipino nasa distrito na para iboto ang mga NPA na yan. But anyway, let's beside the point right now dahil nga sila po ay nag-file ng impeachment at well, for me parang, di ba, parang sa akin nga, sabi nga, impeach me. Di ba? Yun ang nangyayari ngayon kay Bangag. No? Impeach me, di ba? So, mga kabayan ba? I don't know. No? Ang akin lang talaga pinaniniwalaan ay itong mga to. Not because they are anti-Bangag at sila po ay yung iba dyan ay maka-Duterte. Not because of that. It's because yung kanilang hawak na ebidensya tungkol sa impeachment ni Bangag. No? Doon. Kasi kung, kita mo, kung ang mga bangag ay may dalang maleta para sa kanilang pera, mga hinayupak sila, no? Itong mga to may dalang maleta rin dahil punong-puno ng documents against at mga proof o evidence na para kay Bangag. Di ba? Bangag Marcos o Bongbong Marcos, pasensya na kayo, tawag ko sa kanya Bangag eh. Kasi I really don't respect this president and unfortunately we have an addict president. At kaya ngayon nga, ang balita ko ay panay. Ang punta ngayon sa doktor o sa ospital, labas-masok, dahil daw lumaki ang kanyang anyway at saka na po natin sa pag-usapan niya, no? Ang akin lang po ay ito pong si Garapil ay nireklamo o irireklamo pala nga ng grupo nila Paras at saka nila Respicio, Topacio at sa sino pa ba yung mga yon? No? Sila Defensor at saka yung isa. Nakalimutan ko na yung isa eh. Pero ang akin lang po dito ay dapat talaga. Kasi mali talaga yung ginawa nitong babaeng ito. O ito pala. Ay dapat po ay panagutan niya yung ginawa niya sa pambabastos. Alam nyo, tama nga naman yung yung may section something yan na kapag wala yung head o yung Secretary General, meron naman tagatanggap. Kasi nga, open public yan eh. Ang Kongreso para sa tao yan. So nagtataka rin ako nung sinalaman ko na itong si Garapil na to ay wala doon at ayaw pang tanggapin ang aso niya, di ba? So nakakapagtaka eh. Kaya ito, panoorin natin po yung tungkol dito, okay? Here we go. Para kay Attorney Ferdinand Topacio, Yun! dapat ma-sanction si House Secretary General Cheloy Garapil Dapat yan! dahil hindi tinanggap ng kanyang opisina ang mga ihahain sanang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. It pains me to say this because the present Secretary General is a good friend of mine. We work together under President Gloria Macapagal Arroyo. Yes. Yeah. Pambihirang buhay to. Alam, nagtrabaho na pala yan kay GMA. Bumaksak kay Bangag. God damn. I mean, ano ba talaga? Alam mo si Garapil na naalala ko yan noon nung nasa press secretary ni Bangag noon. Nagkakalat din yan eh. No, at may mga bali-balita na yan ay nagbabayad ng mga vloggers. No, kaya talagang nagtataka ko, nasa Secretary of General pala siya sa Congress. Biro mo 'yon? Natatandaan niyo si Claire? Hindi yung si Claire Castro Ibig sabihin yung si Claire yung matanda na naging NSA ni Bangag, di ba? At yun ay pagkatapos niyang bookingin na pamilya yata ni Bangag o ng asawa ni Bangag, yung mga involved sa DA ay parang hindi ko lang kung nag-quit siya o tinanggal siya eh. Pero ang pangako is magkakaroon siya ng good allowance at pagkatapos siya yata ay magtatrabaho sa Congress kay Tambaloslos. Diba? Pero hindi ko na alam kung nangyari doon. Hindi ko rin alam kung talagang siya ba ay nagtatrabaho pa hanggang ngayon o ghost employee siya na kumukuha ng allowance. Who knows? Kung ano, i-inbox nyo sa akin kung siya ay nagtatrabaho pa doon. But anyway, kaya ako sinasabi po ito, itong si Garapil naman ay galing naman kay Bangag ay tapos ay nasa Congress kung saan, sino ba ang dating speaker doon? O, diba? Di si Tambaloslos din. So, what I'm saying is, kung ano yung sinipa ni Bangag, kung ano yung tinanggal ni Bangag, ay doon napupunta sa Congress. Never dumaan sa Senate, di ba? Siguro kahit pa paano, may kahihiyan naman ng Senate, kaya gano'n, di ba? Kaya ang akin lang dito ay tapunan pala talaga ang Congress. Kaya hindi na ako magtataka kung si
si Claire Castro ay pumunta sa Congress. Pagka sinipa rin yung Bangag. Diba? So, yun lang ang aking masasabi doon. Kung sino yung tatapon ng Malacanang, sinasambot naman ng mga Congress. Diba? Okay. Tuloy na rin! Kasama ni Topacio bilang complainant sina former Congressman Mike Defensor at Jacinto Paras, Attorney Manuelito Luna, Attorney Harold Respicio, Cathy Binag, O, si at Manny Virgilio Luna Garcia. pala. Tsaka to si Hindi tinanggap ng Garcia. office Pasensya na Mr. Garcia and Luna, nakalimutan ko yung pangalan nyo. At kayo pa naman ay pinapanood ko sa Rush kay Paras. No? Kaya pasensya na po. Tao lang! of the Secretary General ang kanilang reklamo dahil out of office kahapon si Garafil. Pero ayon sa Section 3 ng Rules of Procedure ng Kamara, tila Yan, di ba? Nakalagay dyan, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the Office of the Secretary General and immediately refer to the Speaker. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin eh. Parang, ano ba to? Any member. Ibig sabihin, alam naman ni Garapil na siya pala ay may pupuntahan o meron siyang event o meron siyang appointment o meron siyang plan. Dapat to, iniwan niya sa taong mapagkakatiwalaan or kung sino may sunod sa kanya. Ngayon, kung yung tao na sinasabi nila, kasama daw yun ni Parasat tsaka ni sino ba isa? Nakalimutan ko. Defensor yata na yung nakausap nila sa opisina ng Secretary General na sinabi na wala raw siyang authorization na tanggapin yun. Bakit? Again, ulitin ko. Anong ginagawa mo doon? No? Ikaw ba talaga? Nagpapalamig ka lang ng aircon? Nagpapapogi ka lang? O kumukuha ka rin ng maleta? Allegedly. So what I'm saying is, kahit pa wala si Garapil, dapat merong taga sunod sa kanya na kukuha. Tatanggapin lang naman yan eh. Pagkatapos ipapasaya sa Committee on Justice. Di ba? Wala eh. Lately ngayon, ang nangyayari daw, hindi na raw pwede tumanggap. Dahil sabi ni Luis Tro, yung 2nd District ng Walang Yang Batanggenyo, no? Ay hindi na raw pwede tumanggap. Tapos na raw. Di ba? Sounds like, ginagaya na naman nila yung ginawa kay Sara Duterte noon. 1-year ban. Kaya wala tayong magagawa diyan eh. Kasi ang Congress talaga hawak ni Bangag. No, ang Senate medyo dumadami na rin ang mga nahahawakan ni Bangag. Kasi pera-pera lang talaga yan eh. Anyway, tuloy po muna natin bago tayo dumakdak ng mahaba. hindi kailangan na mismong Secretary General ang tumanggap ng impeachment complaint. Kailangan lang na ihain ito sa kanyang opisina at ma-refer agad sa House Speaker. Kaya naman kinokonsidera ni Topacio na dalhin ang issue sa Korte Suprema. Because this practice has to stop. It happened with the Makabayan Bloc. It happened with Duterte Youth last year. They only accept the impeachment complaints that they want. And those that they do not want, they find one reason or another to reject it or refuse to accept it outright. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Topacio na mas malakas ang kanilang reklamo kaysa sa unang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus. There is a lot of evidence that is what they say res ipsa loquitur, or they speak for themselves. The failure to veto certain provisions which have already been held unconstitutional in the 2013 case of Belgica. The knowledge that there is corruption, but as stated by no less than a member of the legislature, Representative Toby Tiangco, who has no interest in impeaching the president. Which one among his statements are you The one referring where to? he said that ilang bahay pa ba sa Okay. Forbes Park, Ilang etc. caviar ang gusto mong Gaano maraming kainin? caviar. Naniniwala si Topacio na hindi magtatagumpay ang complaint ni De Jesus at mas substantial pa raw ang Sabayan at Makabayan Block. A lot of lawmakers share my view that it is going to be dismissed, and however, it will serve the purpose of inoculating the president for 1 year. Kaya lang hindi rin tinanggap ng opisina ni Garafil ang reklamo ni Bayan President Renato Reyes Jr. We called we messaged the SecGen at ang information was that she will asked was, will there be someone who would receive the complaint? Ito taong to. Business ito, rally. Alam mo mga parts, pag ito, ewan ko kung may promotion to sa Facebook o sa mga advertisement, no? Do you want a rally? Dapat to mag-promo nga siya. Do you wanna hit someone? Do you wanna hurt someone while using a rally? Name the game. Renato Reyes is the game. Mali pa sinabi ko. But anyway, what I'm saying is, itong tao to, bata pa ako mga parts. Kolehiyo pa lang ako. Nakikita ko na tong hayop na to sa kalye. Ano ba ginawa niya? Tumanda na. Ayan o, matanda na. Oh, pahigop-higop na nga lang yan eh. iPhone na nga lang yan ngayon eh. Pahigop-higop ng juice sa 7-Eleven. At naka-iPhone pa. Oh, tamo-tamo tsura. Hanggang ngayon, nagrarally pa rin. Oh, so,
ito ang mga taong to, talagang the only business they have is bayaran mo ko at magrarally kami. May mga tao ako magrarally. Yan ang kanya negosyo. Ang tanong, paano naman yung mga taong inuuto mo? Diba? Alam ko, sa ngayon, medyo magkakampi tayo dahil sa impeachment kay Bangag. Pero, wala pa rin ako tiwala sa'yo. Diba? Traitor team to eh. didn't get a reply. Hindi na sumagot doon? Hindi na. So, nasin lang kami. Yung trabaho ng Secretary General is ministerial. Tatanggapin niya, re-receive niya, and tatransmit niya. The SecGen has no discretion on this matter. Tanong ni Reyes, bakit pinapahirapan ang mga komplina? Mechanism for the citizens, for the taxpayers to seek accountability. Why make that process so hard? Plano ni Reyes na bumalik sa Kamara sa Lunes para tiyaking tatanggapin ito ang kanilang reklamo. It would be really bad faith if they know that we're filing, yet they will proceed with referring just one complaint and exclude the others. So, bakit may pinapaboran? The impeachment should not be a rat race. Hindi naman po dapat ito unahan lang ng unahan. Ito naman, magdadakdak pa. Bakit daw may pinapaboran? Eh bakit kayo pagka si Sara Duterte? Alam niyo mga pal dito, kung maniniwala kayo sa hayop na to, eh nasa inyo na yan. Alam mo, it's hard to please now the Filipino people, no? Pero naniniwala pa rin ako na milyon-milyon ang Pilipino. Yung mga tahimik lang, yung bang nanonood lang ng mga TikTok o nanonood lang ng mga video reels sa YouTube at saka sa Facebook. Ito yung mga silent na talagang milyon na open-minded sila. Wala silang pakialam sa mga nangyayari ngayon. Kasi, parts, come on. Kung talagang mga galit sila sa mga Duterte, do you think hindi magna-number 1 ang ating Sara Duterte? Si Tatay Digong na lang. Di ba? Nasa kulungan na, ikinulong na sa dahig illegally. 86% pa rin ang gusto sa kanya ng mga tao. Diba? Kaya ang akin lang dito, kung talagang mahina ang mga Duterte, hindi ganyan ang magiging gusto sa kanilang mga tao. Kaya itong mga to kasi, itong mga hinayupak na to, ang feeling nila, sila ang bida palagi sa Pilipinas. Hindi po. Kung bobo ka, halimbawa, maniniwala ka sa tarantadong to. Pero kung open-minded ka, hindi ka agad magpapalaglag sa mga buwaka ng inang mga to. Galit ako dahil mga NPA din to mga to eh. Mas gusto nila mga NPA. Kaya nga wala nangyayari sa Pilipinas eh. Pero again, sa ngayon, magkakakampi dahil sa impeachment kay Bangag. Pero again, wala akong tiwala sa pagmumukha nito. Okay? Pasensya na po. Real talk at straight lang. Tignan natin yung substantial public Tignan interest natin. in this case. Yun, dapat talaga ituloy nila ang reklamo kay Garapil. Kailangan talaga may mangyaring ganyan. Kasi kung hindi itutuloy yan, hindi matututo yung mga yan. No, itutuloy na lang nila yung mga katarantado lang gusto nila mangyari. Kasi nga, whether you like it or not, mga pards, wala nang constitution sa Pilipinas. Hindi na nila sinusunod. Kaya yung sinasabi ni Browner na, sabi niya, we follow the constitution. Di ba? No? Dahil siya nga rin, may issue at balita ako, nakikinabang din sa maleta. Kaya ang masasabi ko lang mga pards, you just have to open mind. Open your mind pala, pambira. Dahil, kung hindi nyo gagawin yon, eh talaga maauto kayo mabuti. Alam nyo, sa mga trending, sa mga Facebook, Instagram, X, o sa YouTube, kung ano-ano pa, makikita nyo yung mga nagko-comment. Eh kung babasahin nyo, when it comes to topic, napakalayo, di ba? Ang kaya lang nila, ulitin ko, ay mga asal lang talaga pag alam natin na hindi sila pabor sa sinasabi mo. But anyway, ito yung sinasabi ni Topacio na tungkol po sa sa impeachment, parang pinipili o namimili, di ba? Ayon dito sa Wow Davao, ay, wala ko, Wow Daga. Dito naman din sa Kiko. Itong, sandali, ang nangyari dito, yan. Yan. Nakikita niyan? Oh, laki ng mukha ni Butod, oh. Yan by from defender to accuser, betrayal, or show. Di ba? Yan ang nangyayari. Ngayon, ang sabi dito, no? At, teka nga, tingnan natin dito. Yan. Strange and puzzling, in 2024, attorney Andre De Jesus was the legal warrior who filed a disbarment case to protect the First Lady Marcos' dignity. Now, in a move lawmakers call strange and weird, which is weird, he's the same man trying to impeach her husband, President Bangag Marcos. Yung akin doon mga parts, siya lang ang kinuha. At malamang kinuha na rin ngayon pala yung sa file ng Makabayan Black. Kinuha na rin daw. Yun ang latest news ngayon. Pero yung third impeachment, kung saan yun ang gusto ko at gusto ng maraming Pilipino, ay hindi natin alam kung natuloy
or itutuloy na yung plano TRO na tanggapin yung first at saka second. Something like that. But anyway, meron tayong quick clip nun, video. But the thing is, ito kasi to, you can tell na parang weird eh. Di ba? Parang nakikita mo na talagang parang set up talaga. Di ba? At parang kinukuha nila yung style na nangyari kay VP Sara noon, last year, na dahil para magsunod-sunod ang impeachment, isa lang ang dapat para 1-year ban. Ngayon, pag halimbawa, siyempre, ang mga Congress naman ay kasabwat niya ng Malacanang, edi siyempre, mas majority ngayon, lalo na yung mga nabigyan ng pera, o baka magbabaha na naman ng pera para sa impeachment, i-decline nila para matuloy ang impeachment kay Bangag. Kaya nga sabi nga ni Claire Castro, di ba, hindi raw nag-aalala yung kanyang among si Bangag sa impeachment na ifinal sa kanya. Siyempre, ikaw ba naman magpakawala ng bilyon? At malamang magpapakawala dahil kakapirma lang ng budget. Pera-pera na naman yan. Kasama din daw dyan ang budget para sa impeachment ni Sara Duterte. Bumabaha na naman ng pera ngayong buwan na to, February, March, April, siguro hanggang June. Bumabaha ng pera para lang sirain ng Duterte at manatili sa pwesto ang Bangag. No? Anyway, pinakita ko lang po sa inyo yan at sana po ay nakita nyo at kung makikita nyo itong mga comment dito no sa Wow Davao post, siyempre sasabihin na naman ng troll, Davao yan eh. Siyempre, kalaban niya, no? Yun naman lagi iniisip. So, wag na natin ituloy, pero yeah, di ba? Galit ang Davao kay Bangag. Okay? Alright. Okay. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung susunod na sinasabi ko sa inyo na magrereklamo nga sila sa SC para sa TRO ng first impeachment at saka second. I'm not really sure kung kasama yung second. Hindi ko pa medyo nalate tayo na konti. But anyway, panoorin po natin yung Hindi raw susukuan ng grupo ni na former Congressman Jing Ayos! Paras na maisumite ang kanilang reklamo laban kay PBBM. Naniniwala rin silang inihain lang ang unang impeachment complaint para ma-trigger ang 1-year bar rule na magbibigay ng impeachment immunity sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Balak humiling ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay PBBM. Ngayon ng PRO na mapigilang pagkakas sa salang ng unang reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus sa Order of Business. yan, nandiyan pa si Garapil. Talaga siguro. Pupunta kami dyan, ha? Darating dyan si Andrew De Jesus. Ibibigay impeachment ko, no? Garapil. Huwag ka na muna punta Taiwan, ipareschedule mo Taiwan mo. Kinabukasan na dahil darating din talagang may matinding ebidensya para sa akin. Walang yung buhay ito talaga. Ng Kongreso. Sa panayam ng Kongradyo ng Abante kay dating Congressman Negros Oriental, Jing Paras, sinabi niyang isa sa option nila ang paghiling ng TRO hanggat hindi tinatanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang complaint. Kasabay ng pagbubukas ng sesyon ng Kamara sa Lunes, magsisimula rin ang 10 session days ni House Speaker Bogie D. Sa loob ng period na ito, may 3 araw para ma-refer na sa Justice Committee ang reklamo. Hingi kami ng temporary restraining order na hindi gagalaw muna yung iba. Oh. Hindi nila pwedeng galawin yung first impeachment Opo. kasi they have deprived us of our right. Bukod sa TRO, nais ding hingin ng grupo ang tulong ng Korte para pilitin ng Secretary General ng Kamara na tanggapin sa Lunes ang kanilang reklamo. Pero hindi na kami magsasapalaran uli. Why? Because we don't trust them anymore. Because nakikita na namin that there is a deliberate attempt na hindi talaga kami tatanggapin dahil yung unang complaint, yun ang ipapasok nila. Opo. Para lumabas yung one year bar rule. Para yung impeachment lang na mahina, yun lang ang Didinggin. didinggin at i-dismiss nila, wala na kaming karapatan. Kumpiyansa naman si Paras na maisusulong ang kanilang impeachment complaint dahil sa pressure ng taong bayan na anyay galit at sawa na sa mga ginagawa ng Administrasyong Marcos. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Yun, sana matuloy to at sana nga ay mabilisan to ng SC na ma-TRO, no? Temporary Restraining Order para naman ay fair naman. Pero ang hirap eh. Alam niyo mga parts, ang hirap talaga ngayon sa panahon ni Bangag. Dahil nga po ay wala nang fair talaga sa kanila eh. Ika nga either na hindi ka sumunod sa kanila or gurgur ka o tataniman ka ng kaso. Kaya yun lang ate. Pero ito, mga abogado naman to at kayang-kaya naman nilang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang ating bansang Pilipinas. Sana nga po, no, na huwag silang susuko. No? At pati pala si Cabot Singson nandyan din. So, sana ay ituloy nila ang laban dahil talagang wala na eh. Isipin nyo na lang sino ba? Kahit sa Senate, wala ka na rin maaasahan eh. Hindi naman kaya ni Senator Marcoleta mag-isa. Di ba? And I feel bad kay Senator Marcoleta dahil talagang siya lang halos ang lumalaban eh.
'di ba? Yung mga kasama niya sa PDP medyo I don't know. No, sa akin to this is just me. Kaya kung nakasunod sana si Rodriguez o sila Bondok, yung mga abogado, sila Lambino, 'di ba? Malamang baka hindi mahihirapan masyado si Marcoleta. Si Bongo, I don't know. Sila Padilla at kung iba pa, 'di ba? Si Amy Marcos, 'di ba? So, hindi ko alam kung ano ba talaga ang agenda nila, mahirap din. Pero nakikita ko sa Senate, talaga si Marcoleta lang bumabayo talaga 'Di ba? Pero hindi niya naman kaya mag-isa talaga Hindi niya kaya, no? Kailangan talaga meron siya kasama, no? Kaya ang masasabi ko lang na sana nga, no, sa 2028, no, kung aabot pa tayo sa 2028 ay ang PDP kung saan ang mga senador ni Tatay Digong ulit ay makarutos pa talaga. Pero kung si Garcia talaga ang mananatili doon sa COMELEC, talagang walang mangyayari. At the only thing talaga ang masasabi mo lang dyan ay ang people's power na talaga. Wala na po tayo mapapala sa nangyayari ngayon. Kasi nga, bendalo na ang nangyayari sa Pilipinas. Dahil pinauso to ni Bendalo Eric Tulfo at saka ni Remulla. Kaya, yun ang nangyayari sa atin. Mga parts, ang akin lang dito, no, ang aking reaction dito is hindi ko na alam kung ito ay matutuloy talaga ang impeachment ni Bangag. Kasi nasa kanyang pera, nasa kanya pa ang power ngayon, at ang aking inaalala rito ay ang kay VP Sara. Although, may mga nagsasabi na nga po na yung gagawin nilang impeachment kay Sara ay medyo hilaw o medyo napapanis na. Diba? Kaya sana nga po ay mangyari nga to na hindi na matuloy dahil wala talagang every year na lang. Kita mo yung makabayan black na yan. After na mag-file sila ng impeachment kay Bangag, ay February hitay naman nila yung kay Vice President. Wala na talagang Wala nang parang ano ba tawag dito? Wala na silang parang katahimikan, parang gano'n na lang palagi every year. Kasi nga, hindi na pabor sa kanila si Duterte, si Sara, dahil alam nilang pupulbusin sila talaga pag si Sara na ulit ang presidente. Dahil nabitin lang ang term ni Tatay Digong. No? And then, kung maalala nyo rin, no? Itong si One Ball University, saan na ba yung picture na yun, yung pack na yun. But anyway, wala akong picture ng hayop na yun, ay natatawa ako sa sinabi niya na sa Marino, tingnan ko nga, kung maalala nyo yung sinabi niya na siya po ay nalulungkot daw. No? Nalulungkot daw at impeachment ng presidente tapos ang vice president. So sabi niya, nakakahiya raw sa ibang bansa yung nagpa-file ng impeachment kay Bangag at saka kay VP Sara. Pero sabi niya, andito ako, handa ako para maging kahalili. Alam mo yung mga ganun tao, yun yung mga taong atat na atat talaga na makaupo at talaga hahawak yon at pipilit hawakan noon ang Senate President dahil akala niya alanganin ang Presidente at saka Vice President. Yung Presidente alanganin na dahil balita ko malaki raw ang butas. Sa Vice President kayo matakot. Dahil itong si Inday, pag nakalusot yan at nakaupo, hindi naman gaganti yan Para sa akin, alam mo nakikita ko sa mukha ni Inday, hindi naman. Pero, yung batas na ginawa ng ating mga ninuno sa Constitution, yun ang susundin niya. Sa akin din, may nagsabi din na hindi naman daw gaganti. I mean, kung sana nga, totoo yun, pero kung gano'n na nasa isip ni VP Sara, sana huwag. No? Huwag na siyang gumante kasi it's not really, this is not the right time para gumante or para Ang gawin na lang is kung ano talaga yung batas. Di ba? May mga tao pa dyan, nasa politika na rin, nasa Congress na hanggang ngayon may pending case pa rin. Yun dapat ang mangyari. But anyway, saka natin pag-usapan nyo, baka si Pinoy Lens ang magsasabi nyo. No? Which is ako rin yun. Okay? Alrighty, at hanggang dito na lang po at sana po ay naintindihan nyo kahit paano ang ating reaction ngayon. At again, subscribe po kayo at like, comment. Gusto ko po mag-comment kayo para at least kahit paano baka masagot natin, mapili natin at masagot kayo. No? Abangan nyo ulit ang aking susunod na content at ito po ay sa umpisa pa lamang ulit ng ligong ito. And ang latest nga pala bago tayo mag-end ay yung hindi yata itutuloy nila Paras, no? Attorney Paras, Attorney Luna na ibalik yung kanilang reklamo sa impeachment. Instead, magpa-file yata sila ng TRO para hindi ma-process yung first impeachment file, malamang yung second din. No? Yun yata ang latest ngayon na sa nakita ko. No? Ang sa akin lang ay sana nga maging fair ito, pero
what can we expect with the Congress? Di ba? Alright, sabi nga ni Senator Marcoleta, makontento tayo para Hopia. No? At siyempre po, sabi po ng ating President Sara Duterte, mahalin po natin ang Pilipinas. Sukran, God bless.